morning po mga ka-farmer. Ngayon po ay magpapakain na naman po tayo ng ating mga alagang manok, pato at saka pabo. Yung iba po inilipat ko doon sa likod bahay dahil po lagi silang naagaw po nila yung limlima ng mga pato. Po yung mga pabo, magulo po sila. Nilipat ko po doon yung iba dahil iniistorbo na yung mga pato dito na naglilimlim. Inaagawan nila ng pugat. Ito po, mayroon na pong naglimlim na pato rito. Mayroon na po siyang sisiw. Yan po. Pahirapan po yung paglimlim niya dito dahil lagi sila nagsasabong. Sinasapok yung kwan. Yan po, ilan lang ang napisa niya dahil kasi yung mga itlog nagkabasag-basag dahil nag-aagawan sila ng pabo. Ito, sila. Sumpot na namin sa atin. Atin yan. Kinay. Sumpot na namin. Gansa. Kukuling ko itong gansa. Dito po mayroong
pabo dito na may sisiw. Sa 10 po sila ng sisiw. Dito po sa kabila 10 din po. Lalo, kunin na natin eh. Ito. Dito po, mayroon pong naglilimlim na pabo. Malapit na rin pong magpisa yan. Dahil hindi na bumababa. Ito po, halo-halo po yung ano. Mayroon pong mais at saka pids. Saka po giniling na Madre de Agua. Yan po, masisigla na po yung mga sisiw. Kasi po, pagka pakakawalan ko, kawawa po, maapak-apakan lang itong mga malalaki. Higit kalahating timba, higit isang timba na yung ano kinakain ko. 2 timba, mahigit kalahati. Yan, kulang pa yata nila. Sunod pa sila ng sunod. Ito po, mga may mga nangingitlog dito. Ito po, naglilimlim. Po, ang susunod po nating gagawin ay gugupit po tayo ng tent at ilalagay po natin sa ano, sa itlogan ng mga alaga natin. Kasi po kailangan may bubong dahil mababasa po kapag muulan. Lalagyan po natin sila ng lilim. Doon yung metros, kukunin kayo metros sa kabila. Batang ko po para makuha yung lapad niya.
ilalagay po natin yung tent. Maganda po ito kahit manipis po, hindi tinatagos ang ulan. At saka fireproof po ito, hindi po ito tinatabla ng apoy. Tama lang po dapat niya. Ang lapad haba naman. Tama lang po yung lapad at saka haba. Gagawin ko po itong kwan, kakalusan ko po yung kawayan para po hindi niya sisirain yung kwan tent, para yung buko niya hindi susugat doon sa tent. Hindi po kikinisin ito po ang ano, pagmumula ng punit kasi po matalas. Kailangan po smooth lang yung ano, pagpapatungan ng tulda. Kapag po magtatag-ulan kasi kailangan ng ano, hindi nababasa yung itlog dahil pagka lagi pong mababasa ng ulan hindi po mapipisa, mabubugok. Ito na lang pong gagamitin ko, kawayan po, kasi kung bibili pa ako ng tubo, mahal po yung tubo. Saka na lang po bibili kapag medyo makaluwag-luwag na. Ngayon po i-utilize po natin yung ano, nandito lang po sa ating mga paligid. Kawayan muna. Nangingitlog sila kasi po nag-aagawan sila lagi ng pugad, saka nagkakahalo-halo po yung ano, itlog ng manok, pato, pabo. Kaya po kailangan nating tutukan lagi. Lalo po itong mga pabo, matatapang po sila. Sinutuka po nila yung ano, nasa loob ng pugat, kaya na mapipilitan pong ano, aalis. Lamang po sa kanila yung matapang.
ganito lang po mga kaparmer, gagamitin natin yung kawayan para hindi tayo gagastos pa. Yan po, makinis na. Kabila, yero po ang ginamit ko dito sa mga pugad ng manok. Tama. Lalagyan na lang po ng kuwan ng ganito. Lalagyan na lang po ng poste dito pagtatalian ng dulo. Saka yung mga iba po, pwede nating itali-tali sa mga sanga ng mangga. Ilang minutes na? 22. Ha? 22. Yan po. Tali na lang po ang kulang. So, kukunin ko pa itong isang ano. Dito po. Dito ko na sila ginawa ng ano, itlogan. Ayusin ko na lang po itong mga ano rito. Medyo nabasa po yung dayami dahil dalawang gabi po na malalakas ang ulan. Aalisin ko po yan at ibibilad ko. Pagkatapos po ibabalik ulit. Kasi po mahirap po pagkuha ng dayami dito. Pagka tapos na po yung kapasan ng palay. Mga magsasaka po, sinusunog nila yung ano, mga dayami sa bukid para po malinis sa pag-ano nila, pagpapararo nila. Kaya po nag-iimbak ako ng dayami. Mayroon ako doong 3 sako na panlagay sa mga pugad. Dito po yung mga pugad ko ng ano, pinag-isa-isa ko na lang po yung mga pugad dito. Dahil kasi doon sa may bakod na pinaglagyan ko, ano po, nadidisgrasya yung mga sisiw. Kinakain po yata ng daga. Malalaki po ang daga dito. Pagka yung bagong pisang sisiw, kayang-kaya po nilang ano, kainin. Pagka gabi-gabi po na inaatake nila, mauubos po yung sisiw. Kaya po ito, pag bagong pisa po, inilalagay ko rito muna sa cage. Yan po. Pagka medyo malaki-laki na po yung mga sisiw, nilalagay ko na po sa ano,
Pinapakawalan ko na sa cage. Nilalabas ko na. Ito po, may mga itlog dito. Katulad po nito, mayroong itlog ng pato dito nakahalo. Ito, may naglilimlim na manok. Ito rin po, itlog ng pato. Saka itlog ng manok. Ito po sa pato, malaki. Ito po sa manok. Kaya kailangan po lagi tayo nakabantay. Ito po, kakalusan ko rin po ito para po makinis. Hanggang dito na lang po mga ka-farmer. Please like, share and subscribe. Maraming salamat po. Happy farming. Bye bye.